tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob ng pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban. Sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin, sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag nating pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat na mga Israelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gunitain natin ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoong kung kaya nagdahop
sila sa pagkain. Subalit ang Diyos, sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Gunitain ang malugod, ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa ninyo'y nagdanas ng hirap, nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinagpukintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod, ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod, ang dakilang gawa ng Diyos. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay kayo na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman. Ang nananalig na tunay. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit, sinunggaba ng mga kasama mga alipin, binubog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihan ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit, nang makita ng mga kasamang anak niya, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, hali kayo. Patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng parte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kung hindi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa atin pong unang pagbasa sa aklat ng Genesis, narinig po natin ang istorya ni Jose. Ito po'y Jose sa lumang tipan. Hindi po ito Jose sa bagong tipan. At si Jacob ay may 12 anak. Sa 12 anak na ito ay ang pinakapaborito ho niya ay si Jose, ang bunso. At siyempre, ay sa mga anak na ito siguro iba't ibang ugali. Ay kaya nagustuhan niya siguro si Jose dahil iba ang ugali, may kagandahan ng loob o ano man. Hindi naman ho nalalayo yan sa mga magulang. Kahit naman itanggi na walang paborito, ay iba ang nakain ng buto ng mangga at ibang nakain ng pisngi ng mangga. Ay hindi naman humaiwasan niya. Hindi sabihin ng magulang na hindi naman. Pero yun naman ay halatang halata ng mga kapatid. Eh na may halatang halata ng iba. Ari namang inay, ari naman tatay, tatanggi pa kayo. Iyan naman ang inyong paborito. Ayan. Si Jose, paborito. Kaya yung mga kapatid, binalak ko nilang patayin. Buti na lamang yung isang kapatid, si Reuben, ano ang sabi? Ay, wag natin patayin, kadugo pa rin natin iyan. Kaya sana itatapon nila sa balon, no? Eh, may dumaang mga ngalakal. Sabi nila, ipagbili na natin itong si Jose. At ngayon yun nga nangyari, pinagbili sa mga lalakal na Israelita at napadpad naman ho sa Ehipto. Fast forward ho. Nung nasa Ehipto na ho si Jose bilang isang alipin, ay nabagong ikot ng mundo. At siya ho naman ay naging kanang kamay ng pero ng paraon. At in charge ho siya ngayon sa pamamahagi ng trigo ng pagkain. Sapagkat dumating ho ang punto, nagkaroon ng taggutom. Kaya, yun yung pamilya ni Jacob, yung kanyang mga anak, ay kailangan nilang pumunta ng Ehipto. At sila ay pumunta kay Jose. Hindi pa ho nila kilala. At ang sabi ni Jose, o sige, sa isang kondisyon, bibigyan ko kayo ng pagkain ng trigo. Isama ninyo dito ang inyong ama at ang bunso ninyong kapatid. Hanggang sa ma-discover nila, sila magkakausap na si Jose pala, na kanilang kapatid na ipinagbili ay eto, nang natulong sa kanya. Whom they have forsaken become the source of their life. Ito naman ho natin ang ikot ng mundo. Baka yung ating mga tinatakwil ngayon, baka yung ating mga hindi pinapansin ngayon, ay baka sila darating at darating ang aakay sa atin, ang tutulong sa atin. Ganyan-ganyan din ho ang nangyari sa ating Ebanghelyo. Whom they have forsaken become the source of our life. Si Jesus, napakabait naman itong may-ari ng ubasang ito. Nangyari na nga sa una, nakukuha lamang ng kabahagi doon sa kanyang ubasan ay pinapatay. Eh kung sa iba-iba yun, magpapadala di yan, papatay nila at sasaktan. Sa kalawang pagkakataon, gano'n naman nangyari. Sa katlong pagkakataon, gano'n na naman nangyari. Hanggang sa anak ang ipinadala. Walang kadala-dala. Ganyan din naman ho ang Diyos natin. Isipin naman ho natin, Diyos naman ho ay di nadadala sa atin. Pinadala mga propeta, pinatay. Pinadala si Jesus. Anong ginawa natin? Anong ginawa ng mga tao nung una? Pinapatay. Whom they have forsaken become the source of our life. Si Jesus, nakibahagi tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya tayo na sumusunod sa Kanya, tayo binibigyan din ng pagkakataon na magtrabaho at gumawa sa ubasan. Pero anong ginagawa natin?
Atin na lamang ito. Atin. Kaya ang gusto natin ay magkamkam na magkamkam. Di ho tayo nagbibigay. Less ang pakialam natin sa ibang tao. Tandaan natin, yung ubasan na ito'y galing sa Diyos. We need to become a faithful stewards. Tayo ay mga trabahador lamang dito. Pero ano ang ginagawa natin? Gusto natin atin na lang atin. Kaya, di naiwasan ng patayan. Dahil sa inggit, dahil sa kasakaman. Yan yung makakalaban natin. Makakahati natin sa negosyo. Lahat. Hindi. Kailangang mawala na yan sa mundo. May kasabihan nga ho, ang isang puno, kung saan nakahapay, ay doon tutumba. Alam nga naman, kung nakahapay sa kanan, sa kaliwa tutumba. Ibig sabihin, kung ang buhay natin ay nakahapay lamang sa kasalanan, lulugmok at lulugmok tayo. Babagsak tayo. Pero alam ho natin, kung saan tayo nadapa, ay doon din naman ho tayo babangon. Sa ating mga kasalanan, tayo may mga pagkukulang, ibabangon tayo sa biyaya ng Diyos. Ibabangon tayo sa tulong ng Kanyang grasya. Hindi mananaig ang kasamaan. Hindi mananaig ang kapalaluan. Hindi mananaig ang mga pagyayabang. Mananaig at mananaig pa rin ang krus. Ang krus, hindi lamang pagkabigo. Ang krus, hindi lamang ho sakit. Ang krus, hindi lamang ho pagdurusa. Ang krus ay tagumpay. Whom they have forsaken, become the source of our life. At iyan, si Jesus. Habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, iyahin natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Panginoong ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan, sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na mga pagsubok, at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming mapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Dinadalangin po namin ito sa pamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri sa likod. Mula sa likod palupan tinapit. Pagkain nagpili.
Dalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahay ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahan loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod. Upang sa matapat na pamumuhay kami may taguyod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ng ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami ay bubuti. Isinugo mo sa Jesucristo ang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa ilagi kaming makasunod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang ipong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niyabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami ay magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispot ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni Poong San Jose na ating din patron, kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Amen. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya, tug aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Bigyan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalit po tayong lahat ng mga inanen sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Manaming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, manarapatin naman tahakin namin at sapitin, ang kaligtasan ngayong binibigay sa amin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagmahal na Diyos. Kasama na po inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak na Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.